So every Sunday during our worship services, alam niyo po ba kung ilang beses tayo nagpe-pray? Simula hanggang sa dulo. So on average, I can count at least 8 prayers. So merong prayer of praise, merong prayer of confession, merong prayer of thanksgiving, merong prayer of petition and intercession. Usually, tinatawag po natin yan pastoral prayer. And then before ako mag-preach, merong prayer of illumination. Tapos pagkatapos ko mag-preach, ay merong prayer of response or application ng word ni God. Teka, nakailan na ba ako? And then we have the Lord's Prayer. And then sa dulo ay merong prayer of blessing. So hindi pa kasama dyan yung mga kanta na inaawit natin na form of prayers din. And so, yung ilan sa inyo, siguro baka iba sa inyo, bago lang sa church. And magtataka kayo na, bakit napakaraming mga prayers dyan sa Baliwag Bible Christian Church? Isang primary reason, one primary reason, ay para ma-realize po natin na yung worship service ay, pag sinabing worship service, ito po ay pagsamba sa Diyos. And whenever we pray, yun po ay bahagi ng pagsamba sa Diyos. So ibig sabihin, pag sinasabi natin na yung ginagawa natin ay pagsamba sa Diyos, this is not about us. Hindi ito tungkol sa atin. So maraming mga, yes, we invite mga non-Christian friends natin. And maybe mag-react sila na boring ng worship service niyo. And pwede natin sabihin sa kanila na it's just exposing your heart. Na we need to ask ourselves yung question na bakit ba tayo pumunta every Sunday? And so, pumunta tayo dito not to be entertained. Ginagayak ng mga pastor ninyo yung plano sa ating kabuuan ng worship service. Not to entertain you and not to make you feel good. So narito po tayo para sa pagsamba sa Diyos. And worship is not about us. It is about God. Isa pang dahilan kung bakit maraming prayers every Sunday ay para ipaalala at ituro sa atin kung gaano kahalaga yung prayer sa buhay nating mga Kristiyano and sa life natin bilang isang local church. Dahil aminin po natin, karamihan sa atin ay hindi satisfied sa quality ng prayer life natin. We're not just satisfied. Alam natin na when it comes to prayer, we are not yet ganun ka-mature. Na hindi nagiging priority yung prayer sa atin. And nakakaligtaan or kinakalimutan, o kung gagawin man ay bihirang gawin o kaya nagmamadali tayong gawin. Basta ma-check natin, nag-pray ako this day. And of course, nandun yung desire natin, if we are really children of God, nandun yung desire natin na ma-rejuvenate yung prayer life natin. Pero may mga times na hindi natin alam. Ano ba sasabihin ko kay Lord sa prayer? And may mga times din na we are not motivated to pray. Na hindi natin nararamdaman kung kailangan ba talaga natin na mag-pray. Mairaraos naman natin yung maghapon natin. Makakapagtrabaho naman tayo na maayos. Makakapagbiyahe naman tayo maayos kahit hindi tayo manalangin. May mga times na nag-aalilangan tayo na lumapit sa Diyos dahil sa mga kasalanan at pagkukulang natin sa Kanya. Or, kung meron man sa atin na madalas mag-pray, and you try to evaluate kung ano yung mga sinasabi mo sa prayers, and makikita ninyo na karamihan doon ay hingi tayo ng hingi sa Diyos na ibigay sa atin kung ano yung hili-hiling natin. And we try to evaluate na we pray na sa paraan na not as God-centered as God would like us to be. Hindi natin natutunan yung essence ng, that's why we pray the Lord's Prayer every Sunday. Our Father in Heaven, yung unang petition sa Lord's Prayer, hallowed be your name. Mayroong reason bakit yun yung una at hindi yung give us this day our daily bread. Pero when we evaluate our prayers, binabaliktad natin yung priority, kung ano yung pinagpe-pray natin. So, that is why, mahalaga po itong pag-aaral natin ngayon sa chapter 3, verses 14 to 21,
Itong prayer ni Paul sa dulo ng chapter 3 ay very instructive for us. So nandun na tayo sa dulo ng first half ng Ephesians. Matapos na po natin yung kalahati ng Ephesians. So bago talakayin ni Paul sa chapters 4 hanggang 6, yung mga dapat nating gawin bilang mga Kristiyano in response dito sa exposition ni Paul sa first 3 chapters ng yaman na meron tayo sa paipag-isa kay Kristo, nararamdaman ni Paul na kailangan niyang manalangin at this point. Actually, hindi ito yung first time na nag-pray si Paul sa Ephesians. Pwede nga natin may consider yung first section, verse 3 to 14 ng chapter 1, as a prayer of praise or doxology. Kasi sabi niya doon na pinupuri niya yung Diyos dahil sa dami ng mga pagkapalang espiritual na ipinagkaloob niya sa atin. And then when you look at chapter 1, verses 15 to 16, sinabi niya doon na nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagkilos niya sa buhay ng mga taga-Efeso. And then tapos sinabi niya, mula verse 17 hanggang verse 19, kung ano-ano yung pinagpe-pray niya para sa kanila. So ito yung hindi yung chapter 3 yung first time na nag-pray siya kasi sa chapter 1 pa lang pinag-pray niya na gumawa yung Holy Spirit sa kanilang paglago sa pangunawa sa katiyakan, kayamanan at kapangyarihang nasa kanila na. And kung nasubaybayan ninyo yung sermon series natin, di ba sinabi ko sa last 2 sermons sa Ephesians na sa chapter 3 verse 1 ay nakagayak na si Paul na mag-pray. Na dahil dito, pero hindi pa niya naituloy yung prayer niya. Sa verse 14 pa lang niya sinabi, okay, dahil dito ay nakaload ako na nanalangin sa Ama. And so pinag-aralan natin sa first 13 verses ng chapter 3, yung gustong talakayin pa ni Paul. Ano ibig sabihin ng the mystery of Christ? Ano yung ibig sabihin ng gospel ministry na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon? So, meron mang digression or medyo lumisa ng konti doon sa gusto niya gawin. Pero hindi niya nakalimutan na bumalik. So pagdating natin ngayon sa verse 14, di ba sabi niya, kaya't nakaluhod akong nananalangin sa Ama. And so, connected ito sa sinasabi niya sa first 3 chapters na yung bang matapos siya magsulat ng ito yung mga mahiwaga, mga kamangha-manghang katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa kanyang pagliligtas sa atin, sa pamagitan ni Kristo, sa kanyang plano na nagkaroon ng katuparan sa iglesia. Sinasabi dito ni Paul, and ma-realize natin na nararamdaman niya na kailangan niya na manalangin para sa kanila. And this has a very important lesson sa amin ng mga pastors na nakita ninyo na mahaba yung panahon na inilalaan sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At mas mahaba pa yung panahon na inilalaan sa pag-aaral ng salita ng Diyos bago maituro yung salita ng Diyos. And there's a lesson here for us and for all of us na mayroong ministry of the Word. Ito yung sinabi ni John Calvin sa kanyang commentary sa passage na ito. Sabi niya, dapat na matuto ang mga pastor mula sa halimbawa ni Pablo. Hindi lang sa pangangaral at pagsaway sa kanilang kawana, kundi sa mataimtim na pananalangin sa Diyos na pagpalain ang kanilang mga ginagawa para hindi ito manatiling walang bunga. Kahit gaano sila kasipag, kahit anong talino at pagsisikap, wala talagang mangyayari kung wala ang pagpapala ng Panginoon. Hindi ito dahilan para maging tamad, sabi niya. Sa halip, tungkulin namin na magtanim at magdilig ng masigasig habang buong tiwala silang humihingi at umaasa sa bungang galing sa Diyos. Yes, maging masipag tayo sa pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. At maging masipag din tayo sa pananalangin para sa mga tinuturuan natin. So parehong mahalaga. Yung ministry of teaching and ministry of praying, parehong mahalaga. Na kapag tayo ay magtuturo ng salita ng Diyos, hindi pwede na hindi tayo mananalangin bago natin ituro. Hindi pwede na hindi tayo mananalangin na wala tayong prayerful spirit even as we teach the Word. Hindi pwedeng tayo mag-pray even after we preach the Word of God. We pray as we teach. And then, at the same time, ma-realize natin na we also teach as we pray.
Okay, ulitin ko tayo rin ay nagtuturo habang tayo ay nananalangin. Isipin niyo yung pag may mga elders or mga male leaders na tumatayo sa harap at nagpe-pray. We're not just praying in behalf of the congregation. We're not just praying for you. Yon ay nagsisilbi din na modelo na dapat ninyong tularan kung paano manalangin at kung ano yung dapat nating ipanalangin. Halimbawa, why do we have a prayer of confession every Sunday? Ano yung gusto naming ituro sa inyo? Na lahat tayo ay makasalanan. And hindi tayo makakalapit sa Diyos without acknowledging, without confessing yung mga kasalanan natin. And ganito rin yung ginagawa dito ni Apostol Pablo. And even like tayo mga parents, na whenever we pray, lalo na especially yung mga tatay, kapag nananalangin tayo, when we lead our families sa prayer, kapag inaaya natin yung family natin, okay, let's pray. We're teaching them something. We're teaching them na importante yung prayer. And kahit sa mga panahon na we're not praying, or hindi natin nililid yung family natin sa prayer, or dito lang tayo sa church nagpe-pray, tapos pagdating sa bahay, you're not praying as a family, meron ka rin itinuturo sa mga anak mo. You're teaching your children na yung prayer ay hindi mahalaga. You're teaching your children na kaya nating mabuhay without the help of God. So, ano yung itinuturo natin sa mga anak natin sa klase ng panalangin natin? And so, makita natin dito si Apostol Pablo na hindi lang siya nagpe-pray. Kasi sulat ito Sinusulat niya sa mga taga-Efeso. Na habang nagpe-pray siya dito, meron siyang itinuturo sa kanila. So habang nagpe-pray si Paul, meron siyang itinuturo sa atin. Na ano ba yung mga mahalagang bagay na itinuturo ngayon ni Paul sa atin tungkol sa prayer. So ito po yung pag-uusapan natin. So meron tatlong bagay na itinuturo si Pablo sa prayer dito sa text natin. So number 1. So merong blank dyan, so pwede niyong fill in the blanks. Sa panalangin, may paglapit sa Diyos. May paglapit sa Diyos. Huwag muna nating isipin, kasi sometimes we are so preoccupied na hindi ko naman kasi alam yung sasabihin ko, kaya ayokong, parang nahihiya ako na mag-pray. Pero isipin muna natin, even before thinking about ano ba yung mga dapat natin sabihin, mas mahalaga yung question na meron ba talaga tayong tamang pagkilala sa Diyos? Kasi yung attitude na dinadala natin sa prayer ay nag-i-indicate kung ano yung klase ng pagkakilala natin sa Diyos. And yung makita natin dito na ginagawa ni Paul, ay tinutularan din niya kung ano yung itinuro ng ating master teacher about prayer. The Lord Jesus Christ, di ba? The Lord's Prayer. Our Father in heaven. So bago yung mga request na 6. So yung una, ganito ninyo tawagin. Ganito ang pagtawag ninyo sa Diyos, Our Father in heaven. Tapos sabi dito ni Paul, sa verses 14 to 15, bago yung sabihin niya kung ano pinagpipray sa kanila, tingnan ninyo kung paano siya tumatawag sa Ama. Kaya't nakaluhod akong nananalangin sa Ama, na siyang pinagmumula ng pangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. So that's verse 14 and verse 15. So, bago yung sasabihin niya sa prayer, ito yung posture ng heart ni Paul. Ito yung paglapit niya sa Diyos na nag-i-indicate kung anong klaseng pagkakilala meron siya sa Diyos. So yung posture of our heart when it comes to prayer ay nag-i-indicate kung ganito rin ba yung pagkakilala natin sa Diyos. So ano bang klaseng paglapit yung dapat natin gawin sa Diyos? Number 1. So yung una, merong kababaang loob. Makita natin dito sa 2 verses nito. Sinabi ni Paul, di ba sabi niya, for this reason, dahil dito. Ibig sabihin, yung verse 14, yung prayer niya, ay nakakonekta dun sa sinasabi niya sa chapter 2. Do you remember, yung birthday niya sa verses 11 to 22, na yung plano ng Diyos na sa ginawa ni Kristo sa krus, ay hindi lang ipagkasundo tayo sa Diyos, kundi para pag-isahin o ipagkasundo yung dalawang grupo ng tao na historically ay in conflict sa bawat isa. Yung mga Hudyo at yung mga Hentil. At kapag yan ay pag-iisahin sa isang iglesia, that's humanly impossible. Hindi ganun kadali, di ba?
isipin lang ninyo, kapag meron kayong ayaw makita sa church, hindi ganun kadali na pumunta sa church, hindi ganun kadali na sumamba, manalangin, kasama yung tao na ayaw ninyong makita. And that's why Paul feels yung need to pray for them. So yung panalangin ay pagkilala sa laki ng pangangailangan natin ng tulong na sa Diyos lang nanggagaling. Sabi niya, paano siya nagpe-pray? Ano sabi niya, ano yung posture niya dito? Siya ay nakaluhod. Nakaluhod akong nananalangin. So, yung pagluhod ay hindi usual na posture sa prayer. Usually, yung prayer, nananalangin sila na nakatayo. At siyempre, nakatayo tayo. Minsan, nananalangin tayo, nakaupo. Pero, nagpapakita ito na pwede tayong lumuhod sa prayer. Okay, it's not required, pero pwede tayong lumuhod to indicate yung posture na ano. Ano yung posture? Ito yung pagkilala, ito yung puso na andun yung kababaang loob dahil kinikilala natin na yung Diyos na nilalapitan natin, siya yung pinakamataas sa lahat, siya yung hari at we're not on the same level as God. So nandun yung submission, respect, yung reverence. And makita natin ito sa verse 15 na sinabi niya tungkol sa Ama. Tingnan niyo sinabi tungkol sa Ama. Na sa Greek pater, Father, pater, na siyang pinagmumula ng pangalan ng bawat sambahayan. Na sa Greek ay patria. Ang Diyos, pater, lahat ng sambahayan or family, sa langit at sa lupa, patria. Na nung pagka narinig ko yung verse na ito, di ba usually pumapasok sa isip natin, ano to, pang Father's Day. Ito rin yung una ko na basa dito na si God the Father, siya yung pinagmumulan ng pagkaama ng lahat ng mga tatay. Ibig sabihin, yung fatherhood natin must reflect yung pagiging ama ng Diyos. Tama ba? Siyempre, dapat ganon. Pero, nung pagbabasahin ulit natin itong verse 15, hindi ganon yung sinasabi dito. Kasi it's not just talking about God the Father, tapos yung mga tatay o yung bawat pamilya, di ba, magkakatabi kayo sa upuan, bawat pamilya. So, ang tinutukoy niya dito ay yung pamilya, yung buong pamilya ng lahat ng tao sa buong mundo, yung sangkatauhan na yung pangalan natin, kapag yung pangalan daw natin ay galing sa Ama, kapag pinapangalanan natin yung anak natin, nag-i-indicate ito ng authority, yung power na meron tayo sa kanila. Wala naman sa atin na yung anak natin yung nagbigay ng pangalan sa atin. Okay? So tayo nagbibigay ng pangalan sa anak natin to indicate yung power and authority na meron tayo sa kanila. So ganun din ang Diyos. He has authority over us. And surprisingly, sinabi niya na lahat ng sambahayan, hindi lang sa lupa, kundi lahat ng sambahayan sa langit. Hindi tumutukoy ito sa isang pamilya na pagdating sa langit ay nandun na sa langit. So tumutukoy ito hindi lang sa mga tao na nasa langit na, tumutukoy ito sa lahat ng nilikha ng Diyos na nasa sangkalangitan. So mga anghel, and even mga demonyo. Now, this indicates na yung reality na lahat ng nilikha ng Diyos ay nakapailalim sa Diyos. Siya yung nagpangalan sa lahat ng mga anghel at sa lahat ng nilikha ng Diyos. Yung identity natin ay nakakabit sa Diyos. He is the Father Almighty. So, lalapit tayo sa Kanya with that sense of humility. Na hindi tayo pwede lumapit sa Kanya na parang meron tayong claim na mayroong obligasyon ng Diyos na ibigay kung ano hinihiling natin. Now, we will demand sa Diyos na, Lord, I'm worthy. Dapat ako, masipag ako sa ministry. Kailangan ibigay mo sa akin. Ine-request ko. No, we have no claims on God. We can only come to God and appeal for His grace and mercy. Kaya yun naman yung pangalawa na posture ng heart natin sa paglapit natin sa Diyos. Hindi lang merong kababaang loob, kundi meron ding lakas ng loob. Hindi tayo pwedeng, yung iba sa atin natatakot o kaya nag-aalinlangan kasi hindi ako makalapit sa Diyos dahil sa laki ng kasalanan ko. Yes, malaki yung kasalanan natin, pero God invites us to come to Him. Yun nga yung essence ng chapter 2. Now, sinasabi niya sa chapter 2, verse 18, meron na tayong access to the Father. Chapter 3, verse 12, meron na tayong boldness and access with confidence through our faith in Him. So, di ba, sa chapter 1 pa lang, now, we are celebrating yung blessing of our adoption. Na yung Diyos, yes, yung ating Ama, He's not just the King, He's our Father King. He's our Father. Through the Lord Jesus Christ, tayo ay inampo ng Diyos. So kapag lalapit tayo sa
sa Diyos, di ba yung puso ng isang bata na hindi magdadalawang isip na lumapit sa kanyang ama. Hindi kailangan mag-set ng appointment para lumapit sa kanyang ama. We can come to God freely, anytime, and boldly, because He is our Father King. So yung prayer ay isang expression ng bagong identity na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. We are members of the household of God, sabi sa chapter 2, verse 19. So, do you come to God as a child of God? Yung klase ba yung posture ba ng heart natin sa prayer ay nag-i-indicate na kinikilala natin ang Diyos na ating Ama? Hindi malayo ang Diyos. Hindi mahirap lapitan ng Diyos. We can come to God freely. And that's the implication ng gospel. Wala tayong kailangang gawin para patunayan yung sarili natin na we are worthy na lumapit sa Diyos. Hindi nagbigay ng requirement ng Diyos, okay, bago ka lumapit sa akin, bago ka mag-pray, bago ka humiling, ayusin mo muna ang buhay mo. Paano nga natin maayos ang buhay natin kung hindi tayo lalapit sa Diyos at hihingin ng tulong sa Kanya? And so, because of Christ, we can come to God humbly and boldly. So tama na yung mga excuses natin. Ang dami nating dahilan. Bakit di tayo lumalapit sa Diyos in prayer? Enough of our excuses. Sasabihin natin, nahiya kasi ako eh. Sabi ng Diyos, just come and pray. Sasabihin natin, marami pa kasi akong kailangan ayusin sa buhay. Sabi ng Diyos, just come and pray. Sobrang busy ko ngayon sa school, sobrang busy sa trabaho. Sabi ng Diyos, just come and pray. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko eh. You just come. Come and pray. So, kung hindi natin alam sasabihin natin, ito yung kainaman ng verse 16 to 19. So, ito na yung pangalawa. Hindi natin kailangan mag-imbento. Na sabihin natin, okay lang, kahit na may time, hindi mo alam sabihin mo, basta adyan ka, nananalangin sa Panginoon, kahit utal-utal ka, and kahit na nag-stammer ka, kahit na you cannot figure out what to say. Hindi mo kailangan mag-chat GPT. Ano ba yung panalangin nakatanggap-tanggap sa Diyos? And then, of course, nakakatulong yung mga written prayers. But we come to the Word of God. Kaya lagi nating binabasa yung salita ng Diyos. Kaya meron tayong Bible reading every week. Para matuto tayo, hindi lang kung anong babasahin, kundi kung ano yung sasabihin din natin sa Diyos sa prayer. And so, ito yung pangalawa na tinuturo sa atin ni Paul about prayer. Sa panalangin, may paghiling sa Diyos. So, lalapit tayo sa Diyos in prayer, and meron tayong dala-dala na kahilingan na sasabihin sa Kanya. And so, makita natin ito sa next section ng prayer ni Paul, verse 16 hanggang verse 19. Tinuturuan tayo dito ni Paul na dali natin sa Diyos yung mga bagay na pinaka-kailangan talaga natin. Of course, when we evaluate yung prayers natin, pwede naman tayo mag-pray for our daily needs. Kasi tinuruan naman tayo ni Lord na pag mag-pray tayo, give us this day our daily bread. So, okay lang na pag-pray natin na may makain tayo araw-araw, pag-pray natin na hindi mawalan ng trabaho yung asawa ninyo, pag-pray ninyo na maging prosperous yung business ninyo, pag-pray ninyo yung pag-aaral ng mga anak ninyo. Those are legitimate requests sa prayer. Pero, hindi na natin kailangan turuan na mag-pray sa mga bagay na yon. Kasi mapapansin ninyo, wala naman tinuturo sa Bible na mga specific items about that. Kasi it's natural sa atin. It's our default na doon tayo papunta lagi sa prayer natin. So, ang kailangan ituro sa atin ay matutunan natin kung paano ba tayo mananalangin ng mga bagay na pinakamahalaga talaga sa buhay. And ito yung pinapanalangin ni Paul para sa kanila. And take note, this is not just, when we're talking about prayer, huwag niyo lang iisipin na ano yung pag-pray ko sa sarili ko. Of course, we pray for ourselves. Hindi naman tama na hindi natin pag-pray yung sarili natin. Pero hindi naman dito nagpe-pray si Paul para sa sarili niya. Ito yung prayer niya para sa kanila. So, isipin din natin, ito yung mga bagay na dapat nating ipag-pray para sa mga kapatid natin kay Kristo. Di ba meron tayong members directory? So, pagbuklat ninyo yan, makita nyo yung pangalan ng mga members natin. And kahit hindi mo pa siya nakaka-chat o hindi masyadong kilala,
Hindi mo alam masyadong, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa buhay niya, pero alam mo, ito yung chapter 3 sa Ephesians. Ito pala yung pwede ko rin ipag-pray para sa kanya. And so think about others as we go through this prayer list. Nagbigay dito si Paul ng 3. Yung una, yung unang kahilingan ay para sa kanilang kalakasan. Para sa kalakasan. Verse 16 at 17. Dalangin ko ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na pagkalooban kayo ng kapangyarihan upang lumakas ang inyong panloob na pagkatao sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at upang manirahan sa inyong mga puso si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, saan ang gagaling yung kalakasan na inihiling ni Paul? Obviously, hindi ito galing sa sarili niya, hindi ito galing sa ibang tao. Kaya nga tayo nagpe-pray. Inaamin natin na sa Panginoon lang nanggagaling yung kalakasan na yun. And sabi ni Paul dito, ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. So, pansinin niyo mula chapter 1 hanggang chapter 3. Paulit-ulit binabanggit dito ni Paul yung yaman, kayamanan, riches. Chapter 3 verse 8, the unsearchable riches of Christ. 2:7, the immeasurable riches of His grace. 1:18, the riches of His glorious inheritance. 1:7, the riches of His grace. And dito sa text natin, the riches of His glory. So kapag meron kayong ini-invite na kaibigan na umattend sa church, tapos tatanungin kayo, bakit? Ano bang pinapakinggan nyo dyan? Ano bang pinag-aaralan nyo dyan? Sabihin niyo, nasa series kami ngayon ng Ephesians. Pinag-aaralan namin, tinuturo sa amin ng pastor namin kung paano yumaman. Siguro, mapupuno tayo sa susunod na linggo. And siguro, they will be disappointed kapag punta nila na akala ko, parang pyramid o kaya networking para kumita tayo ng mas malaki. But we're teaching you and we're teaching them kung ano yung, and Paul is teaching us kung paano talaga yumaman. Ay, hindi pala kung paano yumaman. Para sabihin sa atin na yung katotohanan na kung tayo ay na kay Kristo, tayo ay mayaman. Tunay na mayaman. Yung true riches, hindi yung kayamanan sa mundong ito, na isang iglap lang ay madaling mawawala. So, yung glory na tinutukoy dito, the riches of His glory, ito yung kayamanan, kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung revelation kung sino yung Diyos. Yung riches niya, ito yung infinite excellencies of who God is for us. At dito nang gagaling yung confidence natin. Na kapag humiling tayo sa Diyos ng lakas na kailangan natin, meron siyang infinite resources na ibigay sa atin kung ano yung kailangan natin. Hindi maubusan ng Diyos. Hindi dating sa time na, parang ang dami nang ibinigay ni Lord kay pastor. Parang konti na lang sa iba. No, God has enough for all of us. At paano natin maranasan yung kalakasan nito? By the power of the Holy Spirit. Sabi niya, dalangin ko na pagkalooban kayo ng kapangyarihan upang lumakas ang inyong panloob na pagkatao sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So yung lakas na kailangan natin galing sa Diyos. Actually, yung lakas na kailangan natin nasa atin na. Kasi yung Holy Spirit inside of us is the power we need. And so obviously, ang tinutukoy dito ay hindi physical strength. Of course, we can pray. Kapag meron tayong member na nakikipaglaban sa cancer, we can pray for healing. Na lumakas yung kanyang katawan. Pero more than physical healing. Kasi kahit na gumaling yon, eventually magkakasakit ulit. Eventually, lahat tayo mamamatay. Pero kahit na humihina yung katawan natin, di ba sabi din ito ni Paul sa 2 Corinthians 4:16, yung outer self natin is decaying, but our inner self is being renewed day by day. And so, yes, pray for someone na nakikipaglaban sa cancer. Pero pray for more than just physical healing. Pray, kasi that person might be so struggling sa kanyang inner person to trust God sa mga purposes ng Diyos. And so, when we pray for the work of the Holy Spirit, nag-pray tayo na bigyan tayo ng power na labanan yung tukso, yung kasalanan. Nananalangin tayo na bigyan yung kapatid natin ng kapangyarihan to say yes and panghawakan yung mga pangako ng Diyos. Nananalangin tayo na bigyan tayo ng kapangyarihan na manatili na sumasampalataya kay Kristo.
ay ito yung magiging resulta. Sabi niya sa verse 17, when we have this power, magpapatuloy tayo na sumasampalataya at nakakapit kay Kristo. Verse 17, at upang manirahan sa inyong mga puso si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So kung meron kayong translation na MBB, so lumalabas na ito ay another prayer request ni Paul o another prayer item for them. Pero most likely, ito ay resulta kapag nag-pray siya ng kalakasan para sa kanila, ito yung magiging resulta. Ito yung magiging bunga. Ano sabi doon? Upang manirahan sa inyong mga puso si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. And yes, nasa atin na si Kristo. Of course, si Kristo ay nasa langit, pero naninirahan si Kristo sa atin, sa puso natin, through the Holy Spirit. Pero yung point dito ni Paul ay, if we possess that power na nagagaling sa Diyos, patuloy na maninirahan si Kristo sa atin, kasi patuloy tayo na sasampalataya sa Kanya. Ito yung point na sinasabi ni Christ sa John 15, na abide in me and I in you. Kasi yung inaamin natin na wala tayong magagawa without Christ. Without Christ, wala tayong magagawa. So yung kumpiyansa natin ay wala sa lakas at tibay ng pagkapit natin sa Kanya, kundi nasa lakas at tibay ng paghawak ni Kristo sa atin. And so we pray for every one of us to keep holding on to Christ. Meron po akong pinaplano na kausapin na kapatid natin sa Panginoon na nagpapatuloy sa kasalanan. And just want to ask that person, do you still love Christ? Do you still love Christ more than anything? Mahina yung pagkapit natin kay Kristo. Ang dali nating bumitaw. And so we pray na hawakan tayo ni Kristo. And we have that promise that Christ, if we are in Christ, Christ will never, ever let us go. And so that's why we need to pray for each other. Na pagkalooban tayo ng Diyos ng kalakasan kailangan natin sa araw-araw. So yung una, kalakasan. Yung pangalawa, bukod sa kalakasan, ay isa pang hiling ni Pablo sa prayer niya para sa kanila ay para naman sa kaalaman. Anong kaalaman? Not just knowledge about many things. Nakafocus ito sa kaalaman tungkol sa pag-ibig ni Kristo. Sabi niya sa verse 19, na lubos na maunawaan ang pag-ibig ni Kristo. So bakit mahalaga para kay Paul na manalangin ng ganito para sa kanila? Tingnan niyo yung sinabi niya sa dulo ng verse 17. Habang kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Okay. So, una yung prayer niya para sa kalakasan. So, sa salin ng binasa nating verse, nakadikit siya dun sa prayer sa verse 17. Pero I think nakadikit ito dun sa prayer niya, yung pangalawang prayer niya sa verse 18. Kasi ito tungkol sa pag-ibig. Tapos yung prayer niya tungkol din sa pag-ibig. So, yung sinasabi dito ni Paul, na ito yung prayer ko para sa inyo. Kasi ito na yung totoo tungkol sa inyo. Na habang nag-pray siya para sa kanila, ipinapaalala ni Paul kung ano na yung reality. Ano na yung identity na meron sila. Na sila ay nakaugat at tumitibay sa pag-ibig. Nakita niyo kung paano niya pinagsama yung agricultural na kaugat at yung architectural. Tumitibay yung pundasyon sa pag-ibig. Agricultural at architectural. Sabi, nakaugat sila. Malalim yung ugat nila. At nananatili silang nakaugat. Hindi mabubunot yung pagkakaugat na yun. Itinayo sila sa matibay na pundasyon. At magpapatuloy sila na nakatayo sa matibay na pundasyon. At kahit kailan hindi sila matitinag at tatalikod sa pananampalataya kay Kristo. So ano daw yung ugat na yun? Ano daw yung pundasyon? In love, agape. Now, pwedeng tumutukoy ba ito sa pag-ibig na meron tayo sa Diyos? O pag-ibig na meron tayo sa isa? And pwede rin. Kasi ang pinagmula naman ng pag-ibig natin ay yung pag-ibig na galing sa Diyos. Pero if we know, kung alam natin na kung yung love natin for God, love natin for each other,
yung ugat, yung pundasyon ng buhay natin, then hindi tayo magkakaroon ng pambihirang assurance kasi alam natin na our love for God is so fickle, so weak, na anytime, andali natin to fall out of love for God or even sa asawa natin o sa kapatid natin kay Kristo. So most likely, ay pag-ibig ng Diyos yung tinutukoy dito. Or particularly, yung sinabi sa verse 19, ang pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig ni Kristo. Yung ugat na kailangan natin, yung pundasyon na kailangan natin. And ito yung prayer ni Paul. Ito yung love na gusto niya na maunawaan nila. And sabi niya sa verse 18, dalangin ko na makaya ninyong arukin kasama ng lahat ng mga banal ang luwang, haba, taas at lalim ng ano? Ng pag-ibig ni Kristo. So, when we're talking about the love of God, when we're talking about the love of Christ, madali bang intindihin ang pag-ibig ni Kristo? Yes and no. So, madali kasi kaya nating sabihin sa mga bata na ganito magmahal ang Diyos sa atin ng mga makasalanan. It's a simple message. At the same time, it's so profound. Kaya nga mayroong isang book, si D.A. Carson, ang title ng book niya, The Difficult Doctrine of the Love of God. Kaya ito yung prayer ni Paul, na magkaroon tayo ng strength to comprehend, na yung lakas na maunawaan, yung, di ba, minsan pag may pinag-aaralan kayo, kung mga estudyante, o kaya meron kayong book study sa discipleship group ninyo, tapos binabasa nyo, halimbawa si Paul Tripp, o kaya kahit na Tagalog, pero Tagalog na John Piper. So di ba, may time na you're struggling na nagbabasa ka, pero hindi ko na kaya. Hindi na maabot ng level ng pag-iisip ko para maintindihan ito. And so when we're talking about the love of Christ, we're praying, and Paul is praying, na magkaroon tayo ng lakas to really understand kung ano ibig sabihin ng pag-ibig ni Kristo. Na hindi lang ito about intellectual knowledge, na magbasa ka ng 1,000, 2,000 pages about the love of Christ. So we need the Holy Spirit for us to magkaroon ng spiritual apprehension of the love of Christ. We need the Holy Spirit. And sabi dito, we also need all the saints. Nakita niyo yung sinabi ni Paul? Na magkaroon kayo ng lakas na kakayahan na maarok kasama ng lahat ng mga hinirang. So kaya mahalaga yung pagtuturo ng ibang Kristiyano. We cannot understand the love of Christ without the help of other Christians. So kaya kapag nagbabasa ka ng libro, halimbawa ni Augustine about the love of Christ, or yung sinasabi ni John Calvin about the love of Christ, or ni Thomas Goodwin about the heart of Christ, yon ay contribution, yun yung tulong na binibigay ng Diyos sa atin through other saints, kahit yung mga saints na patay na hanggang ngayon ay nagsasalita sa pamagitan ng mga libro na binabasa natin. But aside from that, yung pinakamahalaga na kailangan natin na makakatulong sa atin para makita natin yung maunawaan natin yung pag-ibig ni Kristo ay yung kasama natin sa church with all the saints dito sa Baliwag Bible Christian Church. Kasi maunawaan natin yung pag-ibig ni Kristo hindi lang kapag pinag-uusapan natin yung pag-ibig ni Kristo. We will understand more of the love of Christ kapag ito ay nararamdaman natin sa bawat isa. Kapag nagtututo tayo na magpatawad sa bawat isa. Kapag natututo tayo na magpasensya sa bawat isa. Kapag na-experience natin yung kabaitan, yung kabutihan na makasama natin sa church, we reflect the love of Christ to each other. And yun sinasabi ni Paul sa Ephesians 4:32 hanggang chapter 5, verse 2. So pag-aaralan natin yan sa mga susunod. But of course, no matter how hard we try, na ipakita sa bawat isa yung love ni Christ, we will all fall short of each other's expectations. We will all fall short. Kung ikukumpara natin yung pag-ibig natin sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Ito yung sinabi ni Paul, na maunawaan natin yung luwang, haba, taas, at lalim ng pag-ibig ni Kristo. And just try to reflect, try to meditate kung gaano kaluwang,
kung gaano kalawak yung puso ni Kristo. And yung heart ni Christ is so wide na lahat ng klase ng tao sa buong mundo ay kaya niyang mahalin. The heart of Christ is so wide na every cell of our body, every part of our being, hindi lang yung mga mabubuting bahagi ng pagkatao natin ang minamahal ni Kristo. Every part of who we are. Ganyang kalawak yung pag-ibig ni Kristo. At yung haba ng pag-ibig ni Kristo. Hindi lang ito pang ilang taon. Hindi lang ito pang 20 years or 50 years. Christ's love for us is eternal. Ang taas ng pag-ibig ni Kristo. Yes, He loves us the way we are. Kung anong kinalalagyan natin ngayon, kung anong mga struggle natin sa kasalanan natin ngayon, Christ loves us kung sino tayo ngayon. Pero napakataas ng pag-ibig ni Kristo para sa atin na hindi niya hahayaan na tayo ay manatili sa kinalalagyan natin ngayon. He will change us. He will transform us. At dadali niya tayo hanggang sa kanyang piling sa langit. Yung lalim ng pag-ibig ni Kristo, hindi mababaw. Hindi sa atin madaling sabihin na, I love you, mahal kita. But it's just surface level. There's no depth. But when you talk about the love of Christ, ang lalim ng problema natin sa kasalanan. Pero si Kristo ay bumaba mula sa langit. Ang anak ng Diyos ay bumaba at nagkatawang tao. Hindi lang siya Diyos na nagkatawang tao. Siya ay naging alipin at namatay sa krus para maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. And for some of you who wonder, kapag nirecite natin yung Apostles' Creed, di ba mayroong line doon na He descended into hell. Now that's, for me, is a metaphorical way of saying, hindi literal, na pumunta siya sa impyerno. But it's a metaphorical way of saying kung gaano kalalim yung hirap na dinanas ni Kristo when He suffered on the cross for us. Para iparana sa atin, para ipadama sa atin kung gaano kalalim yung pag-ibig niya para sa atin. So we can be confident that nothing and no one can separate us from His love. So ito yung pag-ibig ni Kristo na wala sino man sa atin. Kahit na 50 years ka na Christian, hindi ka dating sa point na masabi mo, I have the love of Christ all figured out. Naintindihan ko na kung anong ibig sabihin ng pag-ibig ni Kristo. Kasi sabi ni Paul sa verse 19, ito yung prayer niya na lubos natin maunawaan ang pag-ibig ni Kristo ng higit sa kayang abutin ng kaalaman. This, maintindihan natin, but this is beyond what we can comprehend. And hindi lang intellectual comprehension yung prayer dito ni Paul. Yung deep-seated heart satisfaction, oh, this is the love of Christ for me. Ito yung prayer sa Psalm 90:14. Satisfy us in the morning with your steadfast love. Ito yung kailangan natin. We're so satisfied with the love of Christ. Yung temptation ng kasalanan is so weakened. Now, we possess yung power to say no. Doon sa mga temptation na iba na akala natin matatanggap natin yung pag-ibig, yung pagmamahal na hinahanap natin sa ibang tao. And we're so easily tempted if our heart is not satisfied with Christ. Napakalawak ng pag-ibig ni Kristo. Kung alam lang natin, kung gaano tayo kamakasalanan, and we're struggling to, how can Christ love me so much? Ito yung agape or love of Christ. So we're meditating on the love of Christ. Sinabi na ni Paul una sa chapter 1, chapter 2 about the love of God na siyang pumili sa atin, nagligtas sa atin, nag-ampon sa atin na maging anak niya. Yung love of God sa chapter 2 na bumuhay sa atin mula sa spiritual na kamatayan. But now, yung focus dito ni Paul is about the love of Christ. Of course, the love of the Father is the love of Christ, is the love of the Holy Spirit. We cannot separate yung Trinity, yung tatlong persona sa Trinity from each other. And pansinin niyo kung gaano ka deeply Trinitarian yung prayer ni Paul na pinag-aaralan natin. Kanina, he talk about the riches of the glory of God. And then, the power of the Holy Spirit. And then, the love of Christ. Ito yung sinasabi ni Paul na,
Yes, we can pray about sa trabaho, tungkol sa sakit, tungkol sa financial needs natin. But more than anything, pray for God to so satisfy our hearts. You remember yung verse of Proverbs na above all else, guard your heart? Proverbs 4:23. And sinasabi naman dito ni Paul sa atin, above all else, pray for your heart. When was the last time you prayed for your heart? When was the last time you prayed for the heart of your spouse? When was the last time you prayed for the heart of your children? When was the last time you prayed for the heart of your brothers and sisters in Christ? And when was the last time we asked others to pray for our heart? Kung ano yung paulit-ulit nating pinagpe-pray, nakikita doon kung ano yung mahalaga sa atin. Pahalaga natin na higit sa lahat, yung puso natin. Pangatlo, so kahilingan para sa kalakasan and then para sa kaalaman. So yung ikatlo naman ay actually parang summary na nung ibang, okay. Hindi ko na isa-isahin kung ano yung pinag-pray ko sa inyo. Ito na ang lahat. Isang bagsakan na lang. Pangatlo, prayer para sa kapuspusan. And sabi niya sa verse 19, that you may be filled with all the fullness of God, upang kayo mapuno ng lubos na kapuspusan ng Diyos. Kapag sinabing mapuno, ibig sabihin, wala nang kulang or wala nang empty space. Meron tayong pangangailangan. Merong kulang sa atin. Actually, lahat tayo ay kulang-kulang. So we pray for God's fullness. Now, this is an indication na sapat ang Diyos. God is sufficient. Lahat tayo ay dependent beings. Insufficient by ourselves. Ang Diyos lang ang self-existent at self-sufficient. Marami tayong pangangailangan. Ang Diyos walang kailangan ng kahit isa. Nakadepende tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi dependent kahit kanino man. So kulang tayo sa karunungan. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan at ang Diyos mismo yung ating karunungan. Kulang tayo sa kalakasan. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng kalakasan na kailangan natin. At ang Diyos mismo, God is the strength of my heart and my portion forever. Kulang tayo sa karunungan. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng karunungan at si Kristo mismo ang ating karunungan. Christ is our wisdom. Kulang tayo sa pag-ibig. Ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng pag-ibig. Ang Diyos mismo, God Himself is love. So kapag tayo ay napuno ng kapuspusan ng Diyos, hindi ibig sabihin magiging Diyos na tayo. But we are so filled with the fullness of God na nangyayari sa atin kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. That's why He created us. That's why He created us in His image. That's why He saved us, for us to be conformed to the likeness of Christ. And so this is our prayer for ourselves. This is our prayer for one another. More of Christ, more of you, more of God sa buhay natin. You don't need more money. You don't need more health. You don't need more comfort sa buhay. But we need more of God every day. So sa panalangin, may paglapit sa Diyos. Sa panalangin, may paghiling sa Diyos. At dahil makakalapit tayo sa Diyos, and we are so confident na yung mga iniling natin sa Diyos ay pagkakaloob niya lahat ng kailangan natin. So ito yung pangatlo na itinuturo sa atin ni Paul about prayer. Sa panalangin, may papuri sa Diyos na nararapat lang ibigay sa Kanya. Binibigay natin yung papuri sa Diyos, hindi dahil kailangan ng Diyos na siya ay papurihan. Walang kailangan ng Diyos. Binibigay natin sa Diyos yung papuri sa mga prayers natin dahil karapat-dapat ang Diyos sa papuri natin. So, andito na tayo sa huling bahagi ng chapter 3. And Paul closes with a doxology
or a prayer of praise. Nagsimula sa chapter 1 with the doxology. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Nagtapos na naman siya sa isang doxology sa chapter 3. Mula-simula hanggang dulo and everything in between. Our God is worthy to be praised. So bakit nagtapos si Pablo sa kanyang panalangin sa pagpupuri sa Diyos? Ano sabi niya sa verse 20? Dahil sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, sa Kanya na may kapangyarihang gumawa ng higit pa at lalong sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang kumikilos sa atin. So, ano man daw in-expect natin, ano man daw yung hinihingi natin sa Diyos, ano man daw yung hinihiling natin sa Diyos, God is so powerful, God is so almighty na magagawa ng Diyos ang higit pa, way beyond what we ask or imagine. Ito yung power ng Diyos, super abundant. Ito yung superlative to the highest degree. It cannot be described. And so yung kapangyarihan niyan ay mind-blowing power. Nasabi sa isang commentary, hindi ito 9-volt battery power but nuclear bomb power. Yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin at ibibigay niya sa atin. Ito yung power of the Holy Spirit na pinag-usapan na natin sa verse 16. God is almighty. God is all-powerful. God is omnipotent. Whenever we doubt God sa prayer, diba, ini-small natin, minamaliit natin, ina-underestimate natin yung kapangyarihan ng Diyos. Ini-small natin yung magagawa ng Diyos, ini-small natin yung magagawa natin sa pamagitan ng kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. How about sa mga times na hindi binibigay ni Lord yung prayers natin? So many years. You're praying. Napagkalooban kayo ng anak. Pero hindi binibigay ng Diyos. Does it mean na God is less powerful? For so many years, you're praying na baguhin ni Lord yung heart ng asawa ninyo. Pero hindi nangyayari. Does it mean that God is less powerful? No. Hindi ba patotoo yun ng dakilang kapangyarihan ng Diyos na He's accomplishing so much good sa heart ninyo, na you're able to trust God sa panahon na you're struggling sa marriage ninyo, sa panahon na you're struggling kasi hanggang ngayon ay hindi pa binibigay ng Diyos yung pangangailangan ninyo. Don't you realize yung power ni God at work even sa mga unanswered prayers natin? Only the power of a sovereign God can accomplish yung mga bagay na yun. He can create anything out of nothing. Diba? He created everything. Ex nihilo. Out of nothing. And so, nag-glorify natin ang Diyos kapag nagtitiwala tayo sa Kanya na magagawa niya ang anumang humanly impossible na tanging Diyos lang ang makagagawa. How do we glorify God kapag nag-evangelize tayo? When we believe na may power ang Diyos na buhayin ang isang patay. How do we glorify God sa church discipline? When we believe na may kapangyarihan ng Diyos to grant repentance sa isang tao na nagpapatuloy sa kanyang kasalanan. How do we glorify God sa paipaglaban natin sa kasalanan? When we believe na God is powerful, na bibigyan tayo ng kapangyarihan to say no sa kasalanan. And God is worthy to be praised dahil sa kanyang pambihirang kapangyarihan. And saan naman dapat purihin ng Diyos? Ito yung pangalawa, sa iglesia at kay Kristo Jesus. Ano sabi niya sa verse 21? Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesia at kay Kristo Jesus. Diba? God is glorified sa work of creation, sabi sa Psalm 19:1. Pero yung focus dito, yung glory ni God sa kanyang work of redemption. Na naparito si Kristo to bring glory to the Father. And we can only glorify God when we are in Christ. If you are not in Christ, it's impossible na sambahin o papurihan ang Diyos. Walang tunay na pagsamba kung hindi tayo nakakabit kay Kristo. Hindi lang natin yung ginagawa individually. That's why we commit together every Sunday. Hindi sa bahay ka lang, manood ka lang ng YouTube, magpakanta ka lang ng Spotify. Kasi sabi dito, we glorify God as a church, in the church and in Christ Jesus. Hindi ibig sabihin na
sa loob ng simbahan na ito. Ibig sabihin, kasama ng church as we gather. Na hindi tayo nag-iisa lang. Yes, we can worship privately. Kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, when we pray na mag-isa tayo, we can do that. But you are not truly worshiping God. Kapag you're so convinced na hindi mo kailangan ng church at pwede ka lang mag-isa na nasa bahay. That's why we work so hard, we pray so hard. Sa mga members natin na matagal na natin na hindi nakikita. And we remind them, you cannot worship God. You cannot glorify God alone. The glory of God shines brightest through the church. You remember Ephesians 3:10? You design the Lord to display His manifold wisdom. So nilikha ng Diyos yung church to be a theater of His glory. To borrow yung sinabi ni John Calvin about God creating the world. God created the church na parang teatro, na yung spotlight, ang sinasabi sa lahat, tingnan ninyo, ito yung pambihirang kapangyarihan ng Diyos na bumabago sa buhay ng isang makasalanan. Tingnan ninyo, ito yung pambihirang biyaya, kagandaang loob ng Diyos na nagpapatawad sa mga nagrebelde at nagtaksil sa Kanya. God created the church to display His glory. Ganyang kahalaga yung ginagawa natin every Sunday. Hindi mo magagawa kapag nasa bahay ka lang ng linggo ng umaga. And lastly, hanggang kailan dapat purihin ng Diyos? Verse 21, sa lahat ng salinlahi, magpakailanman, Amen. Mula pa sa lahi ni Abraham, mula pa sa lahi ng Israel, mula pa sa lahi ng mga New Testament churches, mula pa sa panahon ng mga early church fathers, mula pa sa panahon ng Middle Ages ng church, mula pa sa panahon ng Protestant Reformation, mula pa sa panahon ng mga Puritans, hanggang ngayon sa panahon na yung iglesia ay nakakalat sa iba't ibang dako ng mundo. God is worthy to be praised. Ibig sabihin, every generation, our generation, has a responsibility na ipasa yung pananampalataya natin sa iba. That's why we labor so hard to convince yung mga parents, bring your children sa church. Huwag niyong hayaan na natutulog lang sila sa bahay. Because God is deserving of our worship. Sa mga parents, especially mga tatay, responsibilidad natin yan sa mga anak natin. Turuan natin sila. I-catechize natin sila. Ipasa natin yung pananampalataya natin sa kanila. Pakita natin sa kanila. Hindi lang naririnig sa bibig natin, pakita natin sa kanila. The way we live, the way we handle our money, the way you treat your wife, the way you work, the way you do ministry. Ang Diyos ang pinaka-importante sa lahat. That God is deserving of all glory. And we commit to do that as a church. Sa bawat generation, to all generation, to every generation, and to all nations, hindi tayo hinto hanggang dumating ang araw na bumalik na ang Panginoong Yesus at lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabing si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. And ano yung huling salita sa prayer ni Paul? Ano yung huling salita na sinasabi natin every time we pray? Amen. Ay sabihin ng Amen. Ang sinasabi ni Paul, truly, truly, I believe everything na sinasabi ko dito with all my heart. Nagpapakita ito ng ipinapahayag niya kung ano yung pananampalataya na meron siya. And that's what we do. Hindi lang para tuldukan yung prayer natin para sabihin, okay, tapos na ako, ikaw naman yung susunod. And that's why, obserbahan ba ninyo? Bakit yung mga nagpe-pray sa harap, sinasabi, itong panalangin namin sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Bakit? Hirap na hirap kayo magsabi ng Amen. Paul is not just saying, I believe this. He's inviting yung mga Christians sa Ephesus to take ownership of this prayer. And when we invite you to say Amen, we're inviting you to take ownership and to ask you, do you believe
Na meron tayong Diyos na sumasagot sa panalangin natin. And that's our prayer for our children. Na hindi lang sila nasasabi yung Lord's Prayer, hindi lang kumakanta sila ng doxology every Sunday, but for them to one day take ownership of this faith. Hindi lang ito pananampalataya ng mga magulang ko. This is my faith. Nangyayari yun kapag sila ay nagpabautismo, when we take the Lord's Supper, when we recite the Apostles' Creed together, na yung dulo din ay sinasabi nating Amen. Ito yung tinuturo sa atin Apostol Pablo. Na sa paglapit natin sa panalangin, merong paglapit sa Diyos, merong paghiling sa Diyos, at merong papuri sa Diyos. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Let's pray.